Kumusta po kayo mga kababayan? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Gumawa po ulit ako ng video para himayin ang magiging epekto kung sakaling matuloy ang Matnog sa Marling Bridge. Ano-ano nga ba ang mga positibong benepisyo nito na maidudulot pagdating sa usaping pang-ekonomiya at kalikasan? Unahin po natin ang para sa ekonomiya. Narito ang iilan sa mga pangunahing benepisyo. Una po, pagpapabilis ng pagbiyahe. Ang tulay ay magbabawas ng travel time sa pagitan ng Luzon at Samar, na magpapadali sa pagbiyahe ng mga tao at kalakal. Pangalawa, pagpapalakas ng ekonomiya. Ang mas mabilis na koneksyon ay magpapalakas sa kalakalan at turismo na magdudulot ng mas maraming oportunidad sa negosyo at sa trabaho. Pangatlo, pagpapabuti ng serbisyo. Mas magiging madali ang paghatid ng mga serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan, at iba pang pangangailangan sa mga lugar na konektado ng tulay. Pang-apat, pagpapalakas ng seguridad. Ang tulay ay magbibigay daan sa mas mabilis na pagresponde sa mga emergency at kalamidad, na magpapabuti sa kaligtasan ng mga residente. Panglima, pagpapalawak ng koneksyon. Ang proyekto ay magkukonekta sa mga isla ng Luzon, Samar at iba pang bahagi ng Visayas, na magpapalawak sa network ng transportasyon sa bansa. Pang-anim, pagpapabilis ng kalakalan. Ang tulay ay magpapadali sa pagbiyahe ng mga kalakal mula Luzon patungong Visayas at hanggang Mindanao. Ito ay magbabawas ng oras ng transportasyon at gasto na magpapataas ng kausayan sa kalakalan. Pang-pito, pagpapalakas ng turismo. Ang mas madaling pag-akses sa mga isla ay maghihikayat ng mas maraming turista. Ang turismo ay isang mahalagang sektor ng ekonomiya na magdudulot ng karagdagang kita at trabaho sa mga lokal na komunidad. Pangwalo, pagpapabuti ng logistik. Ang tulay ay magbibigay ng mas maasahang ruta para sa mga supply chain na magpapabuti sa distribusyon ng mga produkto at serbisyo. Ito ay makakatulong sa mga negosyo na mag-operate ng mas epektibo. Pang-siyam, paglikha ng trabaho. Ang konstruksyon ng tulay ay magbibigay ng maraming trabaho sa mga manggagawa. Bukod dito, ang mga bagong negosyo at industriya na lilitaw dahil sa mas magandang koneksyon ay magdudulot din ng karagdagang oportunidad sa trabaho. Pang-sampu, pagpapalakas ng lokal na ekonomiya. Ang mga lugar na konektado ng tulay ay makikinabang sa mas mataas na antas ng ekonomiya dahil sa mas madaling pag-access sa mga merkado at serbisyo. Ang mga benepisyong ito ay magdudulot ng pangmatagalang positibong epekto sa ekonomiya ng bansa. Lumipat naman po tayo sa usaping pangkalikasan. Ang Matnog sa Marling Bridge ay may mga hakbang upang matiyak na ang proyekto ay makakatulong sa kalikasan. Narito ang ilang paraan kung paano ito makakatulong. Una, pagbawas ng polusyon. Sa pamamagitan ng tulay, nababawasan ang pangangailangan sa mga roll-on, roll-off o ro-ro ferries na nagdudulot ng polusyon sa dagat at hangin. Ang mas kaunting paggamit ng mga sasakyang ito ay magre-resulta sa mas mababang emissions. Pangalawa,
pag-iwas sa pagkasira ng kalikasan. Ang mga engineering solutions tulad ng maximum single span length at deep water foundations ay ginamit upang mabawasan ang disruption sa marine environment. Ang mga solusyon na ito ay naglalayong protektahan ang coral reefs at iba pang marine habitats. Pangatlo, pagsusuri at pagsubaybay. Ang proyekto ay sumaalalim sa mga Environmental Impact Assessment (EIA) upang masuri at masubaybayan ang mga potensyal na epekto sa kapaligiran. Ang mahakbang na ito ay naglalayong tiyakin na ang mga negatibong epekto ay maiiwasan, mababawasan. Panglima, pagpapalakas ng lokal na ekosistema or ecosystems. Ang tulay ay magbibigay daan sa mas mahusay na pamamahala ng mga natural resources sa rehiyon. Ang mas madaling pag-access sa mga lugar ay magpapadali sa mga programa para sa conservation at sustainable development. Pang-anim, pagpapabuti ng transportasyon. Ang mas mabilis at mas maasahang transportasyon ay magre-resulta sa mas kaunting traffic congestion at mas mababang fuel consumption na makakatulong sa pagbawas ng carbon footprint. Ano na nga ba ang kasalukuyang status ng proyektong ito? Sa ngayon, wala pa po tayong nakikita na update para sa proyektong ito. Ang huling update po dito ay under feasibility study ng mga Japanese consultants kung ito ay posible na magiging batayan ng pag-aproba ng pondo. Naway makaambag po ito sa inyo ng kunting kaalaman. Pakisubscribe po sa channel para sa mga susunod na update. Maraming salamat po.